Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid, sa ating lahat. Pinagpala tayo ng Diyos dahil ngayong umagang ito, kakausapin niya tayo. Pero bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, tayo po ay mananalangin. Kayo rin po dyan, manalangin tayo para samahan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Magsiyo po tayo. Aming Ama na nasa langit, aming Amang makapangyarihan sa lahat, dapat kang purihin, sambahin, at dakilain ng lahat ng tao. Ama, nagpapasalamat po kami ngayong umagang ito. Una sa lahat, ginising mo kami ng maayos at malakas ang katawan, at binigyan ng napakagandang opportunity para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, samahan mo po kami, turuan, gabayan, protection ng Lord, para maging maayos ang aming pag-aaral at pakikinig ng iyong salita. Gabayan mo po ang bawat isa. Buksan yung aming puso at isipan upang lubusan namin itong maintindihan. At samahan mo rin po ako, gabayan, turuan, Lord God, upang ang aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, salamat po dahil kiniklaim namin na narito ka, kasama ka namin. Kiniklaim namin na ito ay tagumpay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, muli, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago ko umpisahan yung aking sharing ngayong umaga, nanyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pang i-upload. Salamat mga kapatid. Salamat. Mga kapatid, nandito pa rin ako sa Hebreo o Hebrews chapter 2 na po ako ngayon. Ulitin ko lang, Hebrew chapter 2 hanggang verse 1 hanggang verse 4 po yung aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. At dito po ay may pamagat itong ang dakilang kaligtasan. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo, at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang kaparusahan. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoong Hesus o ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito ay totoo. At verse 4, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang tanda at iba't ibang himala, at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa Kanyang sariling kalooban. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito, tinuturo sa atin yung mga salita, yung mga nababasa natin, napapakinggan natin. Kagaya nito, ngayong umagang ito na ating pinag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang salita ng ating Diyos na hinahayag para sa atin. Nung una, hinayag na to ng mga anghel. Sinabi nga dito,
sa verse 2, ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo at sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Ano po? Anghel ang nagdadala ng mensahe ng Diyos sa mga tao noon para sabihin yung pinasasabi ng Diyos dun sa kanyang mga tinawag, ano po, mga pinili ng ating Diyos, mga apostol, ano po, lahat ay anghel ang nagsasabi at sinasabi naman ng pinili ng Diyos sa mga tao para malaman din ng mga tao yung mensahe ng Diyos. At dito rin sa atin, marami ring tinawag ang ating Diyos, marami ring pinili ang ating Diyos para maghayag ng kanyang mensahe, para mag-share ng kanyang salita. At sinabi rito, mga kapatid, upang hindi tayo maligaw. No? Kaya nga, sabi sa verse 1, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga naririnig natin. Panghawakang mabuti ang mga naririnig natin. Ito ang sabi sa verse 1. Upang hindi tayo maligaw. Hindi tayo maligaw ng landas. Hindi tayo magkamali. Ano po? Ulitin ko sa verse 2, ang mensaheng pinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo dahil nangyari ito lahat. Kung ano ang sinabi ng anghel sa mga tao noon ay nagkatotoo. Totoo ang lahat, mga kapatid. At sino mang lumalabag o hindi sumunod dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Nakita rin yan, pinakita noon. At nabasa rin natin na maraming nangyari dun sa mga taong hindi sumunod sa mensahe ng Diyos, kaparusahan. At ang iba nga ay kamatayan pa ang nangyari sa kanila. Dahil hindi sumunod, dahil hindi tinanggap ang mensahe ng Diyos. Sinabi dito, nakaparusahan talaga, mga kapatid. Dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag nito para maligtas sa mga tao. At ngayon, nababasa natin ito, naririnig natin ito sa mga pahayag ng mga pinili ng ating Diyos para malaman natin na mayroong kaligtasan na inaalok ang ating Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Sinabi niya na ito noon sa kanyang mga lingkod. Ano po? Na sa pamamagitan niya maliligtas ang maraming tao kung tatanggapin siya, kung sasampalataya sa kanya, kung tutuparin ang kanyang mga salita, maliligtas ang marami. Ang Panginoon ang unang nagpahayag nito. Sabi rito, ulitin ko, ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasang ito. At ang mga nakarinig sa Kanya ay nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Diba nga? Yung mga disipulo ng ating Panginoong Hesus ang nagpatunay na totoo ang kaligtasan. Kahit siya mismo, diba, nanalangin siya sa Ama na iligtas siya. Niligtas siya ng Ama dahil sumunod siya sa pinagagawa sa kanya ng ating Ama. Kaya nang ipako siya sa krus, siya'y namatay at muling binuhay ng Ama sa langit. Yun yung kaligtasan na yun. Yun yung kaligtasan na ipinagkakaloob ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid, na dapat nating matanggap, na dapat nating paniwalaan, asamin sa pamamagitan ng pagsunod sa ating Panginoong Hesus.
At verse 4 mga kapatid, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamamagitan ng mga kahangahangang tanda ng iba't ibang himala at sa pamamagitan ng mga kaloob ng Espiritu Santo na ipinamahagi niya ayon sa kanyang sariling kalooban. Kaya nga tinuturuan tayo na manalangin in spirit and in truth mga kapatid. Paniniwalaan natin na binigyan tayo ng Diyos ng gabay, ng banal na Espiritu para gumabay sa atin, tumulong sa atin, magturo sa atin, at pangunahan tayo sa ating mga buhay. Pero kung hindi natin ito tatanggapin at hindi natin papaubaya ang ating buhay na pangunahan tayo ng banal na Espiritu, hindi natin matatanggap, hindi talaga natin maisa sa buhay ang salita ng Diyos, ang kanyang mga pinag-uutos, ang kanyang mga tuntunin. Hindi natin kaya itong gawin kung hindi tayo pangungunahan ng banal na Espiritu. Kaya itong tinuturo sa atin na manalangin tayo ng pangunahan, samahan, gabayan, turuan ng banal na Espiritu. Dahil siya ang kasama natin, ang banal na Espiritu. Yan ang iniwan, binigay ng Panginoong Hesus pagkapanik niya sa langit. Kaya ulitin ko lang, kung hihingin natin yung gabay, yung pangunguna ng banal na Espiritu sa ating buhay, malalaman natin yung mga dapat natin gawin. Siya magpapaalala, yung banal na Espiritu magpapaalala ng dapat nating gawin. Papaalala niya yung salita ng Diyos na ating nababasa kagaya ngayon. Papaalala niya yun. At hihingi tayo ng tulong para matupad natin ito, dahil hindi natin kaya mag-isa. Lalo na ako, naamin ko yan. Hindi ko kayang sundin mag-isa ang salita ng ating Diyos. Pero sa tulong at gabay ng banal na Espiritu, makakaya ko to. Magtiwala lang tayo, maniwala lang tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil nga, sa banal na Espiritu, nakaloob niya sa ating lahat, mga kapatid. Kaya ang kaligtasan, kailangan nating asamin ito. Kailangan natin itong hingin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya sabi nga niya, kung tayo hihingi sa pangalan ng Panginoong Hesus at maniniwala na ito ibibigay sa atin ng Ama, ito nga ay matatanggap natin. Pero kung hindi tayo naniniwala, nagkakasala na tayo, ang parusa pa ay darating sa atin. Kaya tinuturong ito sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid. Asamin natin, hingin natin ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Hesus at yung gabay ng banal na Espiritu para hindi tayo maligaw. Hindi na tayo magkamali. Hindi na tayo masaktan, hindi na tayo mahirapan, hindi tayo malungkot. Hihingi tayo palagi ng gabay, tulong ng banal na Espiritu. At lagi tayo magpapatuloy magbasa ng salita ng ating Diyos. Magpapatuloy tayong manalangin ng manalangin. Hindi tayo hihinto. Even hindi sinasagot pa ng Diyos, manalangin pa rin tayo. Even sinagot na ng Diyos yung ating panalangin, manalangin pa rin tayo. Huwag tayong hihinto. Manalangin, magtiwala sa Diyos, magbasa ng Biblia, isabuhay ito. Mag-aral ng kanyang salita, umattend sa mga pagpupulong, magsimba, mga kapatid. Yan ang gawin natin habang nabubuhay tayo. Dahil yan ang nararapat natin gawin dito sa lupa. Ang sumunod sa Diyos, ang ialay ang ating buhay sa Kanya, at hingin yung pangunguna ng banal na Espiritu para sa oras na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, hindi tayo maiwan. May dala-dala tayo na salita ng ating Diyos na pinangahawakan. Tinupad natin ang salita ng Diyos, kaya hindi tayo mag-aalala, hindi tayo matatakot, dahil patuloy tayong sumusunod, nagtitiwala sa
sa ating Panginoong Hesus. Yan ang dapat natin gawin, mga kapatid. Marami na tayong nababasa, napapanood na mga nangyayari, mga nagbalik loob na hindi natin inaakala. Pero kahit saan dako ng bansa, saan mang bansa, marami nang nagbalik loob sa ating Diyos. Tinanggap ng Panginoong Hesus. At ngayon, naniniwala ako, pinangungunahan na sila ng banal na Espiritu. Dapat tayo rin gawin natin ito. Asamin natin ito, mga kapatid. Magbalik loob na tayo sa ating Diyos. Tanggapin na natin ang Panginoong Hesus. At hingin natin ang pangunguna sa buhay natin ng banal na Espiritu. Yan na po ang dapat natin gawin, mga kapatid. Sa oras na to, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Ngayon na ang tamang panahon, mga kapatid. Huwag nating gayahin yung mga nagsasabi na may nagsasabi na hindi naman yan totoo. Meron naman nagsasabi hindi pa darating ang Panginoong Hesus. Wala po niya nakakaalam kundi ang Ama, kundi ang Diyos Ama sa langit. Siya lang ang nakakaalam. Kaya kung sasabihin ng ibang tao, hindi pa naman, matagal pa. Gawin mo pa yung gusto mong gawin sa buhay. Huwag tayong maniniwala. Nililigaw lang tayo nun, mga kapatid. Marami na nangyayari ayon sa Biblia, ayon sa salita ng ating Diyos. Kaya ako naniniwala. Malapit nang bumalik ang Panginoong Hesus. Dapat maghanda na tayo. Ang paghahandang yan ay yung pagbabalik loob sa Diyos. Makinig sa Kanyang salita, magbasa ng salita ng Diyos. Isabuhay ito, tuparin ito. Tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. At hingin, paulit-ulit ko to, mga kapatid, at hingin natin yung gabay, yung pangunguna ng banal na Espiritu sa ating mga buhay para hindi na tayo maligaw. Dahil ang banal na Espiritu maghahanda sa atin para pagbalik ng Panginoong Hesus, ready tayo. Kalimutan na yung mga nagawa natin. Tapos na yun. Yung mga kasalanan natin nun. Kung nahingi nyo na yan ng tawad at pinagsisihan na, kalimutan nyo na yan. Kalimutan na natin lahat yan. At gumawa na tayo ng mabuti, magmahalan, magpatawad, magpakumbaba. At sumunod na sa ating Diyos. Yan ang dapat natin gawin. Ngayong oras na to, mga kapatid. I pray na pagkadinig nyo ng mensaheng ito ng Diyos, sundin na natin ito kaagad. Gawin na natin ito ngayon na. Yan ang mensaheng pinaabot sa atin ng ating Diyos. I pray matupad na natin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat sa ating nabasa at napag-aralan na naman ngayon na salita ng ating Diyos. I pray matupad natin ito, magawa natin ito, maisabuhay natin ito, at maibahagi din natin ito sa ating mga mahal sa buhay at sa ibang tao, sa tulong, gabay, at pangunguna ng banal na Espiritu. Muli tayo mananalangin, mga kapatid. Manalangin din kayo. Umpisahan na natin manalangin na manalangin. Araw-araw, mga kapatid. Mag-ayuno, mga kapatid. Kagaya ng ginagawa ng Wisdom Family ngayon, ng Wisdom Church, lahat, no? Ng outreaches, ay nagpe-prayer and fasting po. Sabayan natin sila. Gawin natin ito. Tayo mananalangin. Samahan niyo po. Naniniwala ako nakikinig ang Diyos ngayon. Let us pray. Aming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na banal, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Salamat sa iyong salita na aming narinig,
nabasa, napag-aralan ngayong umagang ito. I pray, masunod namin ito, Lord God. Masunod namin lahat ng iyong salita upang hindi kami maligaw. Hindi na kami maligaw kahit kailan. Matupad namin ito. Gawin namin ito. Sundin namin ito sa pangunguna ng banal na Espiritu. Ama, huwag mong pabayaan ang lahat, Lord God. Ang lahat po nawa ng humihingi ng tulong, ng gabay, ng proteksyon, ng awa. I pray, pakinggan mo po kami. At ipagkaloob ito sa amin, O Diyos. Lord God, yung karunungan, ipagkaloob mo sa amin para malaman namin ang tama at mali. Makapamahala sa aming pamilya ng maayos at sa ministry na pinagkatiwala mo po sa amin. Palakasin mo po yung aming mga katawan, Lord God, upang makahayo kami ng maayos at mahaba pa at matagal pang panahon, O Diyos, hanggang sa bumalik ang aming Panginoong Hesus. Maglingkod kami ng maayos, tama at tapat sa inyo, sa tulong ng banal na Espiritu. I pray, Lord God, na lahat na nakapakinig ng iyong salita ngayong umagang ito, gabayan mo po sila, ingatan, samahan, pati ang kanilang mga mahal sa buhay. Ganun din po ako, Lord. Palagi mo po akong samahan, turuan mo po ako, dahil hindi ko po kaya mag-isa, O Lord. Kailangan ko po ng tulong, gabay at pangunguna ng banal na Espiritu upang makahayo pa ako, Lord God, ng maayos at tama. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, sa katagumpayan ng aming gawain ito. Salamat po, dahil naniniwala ako maraming mababago ang puso, ang isipan, ang buhay ngayong umagang ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pakikipisan ng banal na Espiritu. Lord God, humihingi rin po ako, Lord God, ng biyaya para sa lahat ng tao. Pagkain, pera, Lord God. Salamat po. Salamat po. Dahil yan ay pagkakaloob mo sa amin, yung aming pangangailangan, Lord God. Salamat po. Magiging maayos, masaya, payapa, masagana, tagumpay ang aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God, for all the blessings, guidance, and protection sa aming lahat. Salamat po. Salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal, O Diyos. Salamat po. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa Diyos dahil tagumpay natin ay sunod-sunod. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.